Ipinikit mo ang iyong mga mata. Huminga ka ng malalim. Isipin mo na ikaw ay lumulutang sa isang walang hanggang karagatan ng dilim. Walang ingay mula sa syudad. Walang mabilis na takbo ng oras. Tanging ang tahimik na pagtibok ng iyong puso ang naririnig. Ganyan ang kalawakan. Tila ito ay isang tahimik na panaginip na nag-aanyaya sa atin na matulog sa mga bisig nito. Ngunit ang kalawakan ay may dalawang mukha. Sa likod ng malamig at mapayapang ganda nito ay isang nag-aapoy na katotohanan. Isipin ang pagiging isang astronaut ng Artemis ikalawa. Galing ka sa buwan, pabalik sa yakap ng ating planetang asul. Ngunit bago ka makauwi, kailangan mong dumaan sa isang pinto ng apoy. May 6 na minuto kung saan ang lahat ay maaaring maglaho. 6 na minuto ng matinding pag-init, pagyanig, at kawalan ng komunikasyon. 6 na minuto na tila isang buong buhay. Marami ang nag-aakala na ang pag-uwi ay ang pinakamadaling bahagi ng misyon. Ngunit ngayon, babaguhin natin ang pananaw na iyan. Bibigyan kita ng isang kwento na magpapakita sa iyo kung gaano kaliit ang ating mga problema sa lupa at kung gaano kaganda ang sumuko sa puwersa ng kalikasan. I-relax ang iyong mga balikat. Pakinggan ang aking boses. Tayo ay maglalakbay pabalik sa mundo at sisilipin natin kung ano ang nakita ng mga tauhan ng Artemis papababa sa 6 na minutong muntik ng tumapos sa kanila. Bago tayo pumasok sa nagbabagang kalangitan, kailangan nating intindihin ang mundong ating iniiwan. Ang misyon ng Artemis ay hindi lamang isang simpleng paglipad. Ito ay ang pagbabalik ng sangkatauhan sa paligid ng buwan, isang hakbang upang maabot natin muli ang mga bituin pagkatapos ng mahabang panahon. Ang sasakyan na nagdadala sa ating mga bayani ay ang Orion spacecraft, isang makabagong kapsula na dinisenyo upang protektahan ang buhay sa kabila ng pinakamarahas na kondisyon sa universo. Kapag ang isang spacecraft ay bumabalik galing sa buwan, hindi ito pwedeng pumasok sa atmosfera ng mabagal. Wala itong preno na katulad ng mga sasakyan sa lupa. Bumabagsak ito papunta sa ating planeta sa bilis na halos 40,000 kilometro bawat oras. Sa ganitong bilis, ang hangin mismo ay nagiging isang pader na kasing tigas ng konkreto. Dito nangyayari ang tinatawag na atmospheric re-entry. Sa yugtong ito, ang hangin sa harap ng kapsula ay naiipit at napipiga ng labis na nagdudulot ng matinding init, init na kayang tunawin ang halos anumang bakal. Upang mabuhay, ang Orion ay umaasa sa isang heat shield, isang kalasag na handang unti-unting masunog upang mapanatiling malamig ang loob. Ngunit may kasama itong kapalit. Ang matinding init ay lumilikha ng isang ulap ng plasma sa paligid ng kapsula. Ang plasma na ito ay humaharang sa lahat ng signal ng radyo. Kapag pumasok na sila sa plasma, mapuputol ang komunikasyon. Walang boses mula sa Earth, walang babala, walang tulong. Ang tinatawag na blackout zone. 6 na minuto ng kumpletong pag-iisa habang nakakulong sa loob ng isang nag-aapoy na bituin na gawa ng tao. Ito ang konteksto ng ating kwento. Ito ang sitwasyong haharapin natin ngayon. Ang katahimikan bago ang unos. Isipin ang huling sulyap sa mga bituin. Ang kapsula ng Orion ay tahimik na lumilipad sa walang hanggang dilim ng kalawakan. Sa bintana, nakikita mo ang asul na marmol ng ating mundo. Dahan-dahan itong lumalaki. Ang bawat sandali ay tila bumabagal. Isang magandang ilustrasyon para dito ay ang pagtingin sa isang patak ng tubig na nahuhulog ng mabagal. Marahil, iniisip mo na may naririnig silang tunog ng makina. Ngunit ang totoo, sa vacuum ng kalawakan, walang ingay.
Tanging ang mahinang ugong ng mga bentilador sa loob ng suit ang nagpapaalala sa kanila na sila ay buhay. Ang katahimikang ito ay nakakapayapa, ngunit may dalang bigat ng paparating na pagbabago. Ang unang haplos ng atmosfera. Subalit ano ang naghihintay sa unahan? Sa taas na 120 kilometro, nagsisimula ang atmosfera ng Earth. Hindi ito isang pader, kundi isang unti-unting pagkapal ng hangin. Wala ka pang mararamdaman sa simula. Ngunit sa labas, nagsisimula na ang sayaw ng mga molekula. Isipin ang pag-ikot ng hangin sa paligid ng isang matulin na ibon. Unti-unti, ang walang kulay na vacuum ay napapalitan ng napakanipis na gas. Ang kapsula ay sumasalpok sa mga atomo ng oxygen at nitrogen sa bilis na 40,000 kilometro bawat oras. Isang mito na ang kalawakan ay ganap na walang laman. Sa katunayan, ang hangganan ng Earth ay puno ng maliliit na partikulo na handang magbigay ng alon. Ang paggising ng apoy. Habang kumakapal ang hangin, nagsisimula ang pag-init. Hindi dahil sa alitan, isang sikat na mito na madalas nating pinaniniwalaan. Ang totoo, ito ay dahil sa kompresyon o pag-ipit ng gas. Isipin na nagbobomba ka ng hangin sa isang gulong. Umiinit ang bomba. Ganyan din ang nangyayari sa hangin sa harap ng Orion. Naiipit ito ng sobrang bilis, kaya't naglalabas ito ng matinding init. Mula sa loob ng madilim na kapsula, nagsisimulang makita ng mga astronaut ang isang mahinang pamumula sa labas ng kanilang bintana. Ang kulay ay parang isang madilim na rosas na nagiging apoy. Ang kalawakan ay nagigising sa init. Ang pader ng plasma, ang pamumula ay mabilis na lumalago. Ang hangin ay naging sobrang init, kaya nawasak na ang mga atomo nito. Nagiging plasma, ang ikaapat na anyo ng materya. Isipin ang mga sinag ng araw na nakulong sa isang tubo ng neon. Nakakabighani at nakakatakot. Ang plasma ay bumabalot sa buong kapsula. Ang kulay nito ay nagbabago mula sa mapupulang kahel papunta sa nakakabulag na ginto at puti. Ang mga astronaut ay nakatingin sa labas at tila sila ay nasa loob ng isang araw na malapit ng sumabog. Ang liwanag ay sumasayaw sa kanilang mga helmet, nag-aalok ng isang nakakagipit ngunit magandang tanawin, ang pagputol ng ugnayan. Narito na ang sandaling kinatatakutan ng marami. Ang radyo ay naglalabas ng static. Houston, kami ay at pagkatapos ay wala na. Ang plasma ay naging isang harang na hindi kayang tawirin ng kahit anong signal ng radyo. Ito ang simula ng 6 na minutong blackout. Isipin ang paglangoy sa ilalim ng dagat kung saan ang lahat ng ingay mula sa ibabaw ay naglalaho. Ang mga astronaut ay tuluyang napahiwalay sa bilyon-bilyong tao sa lupa. Sila ay nag-iisa. Walang makakapagsabi kung sila ay ligtas o hindi, kundi ang pag-asa at tiwala sa kanilang teknolohiya. Ang bigat ng grabidad. Kasabay ng pagbalot ng plasma ay ang pagbagsak ng puwersa ng G o G-force. Mula sa pagiging magaan at paglutang sa kawalan, bigla nilang nararamdaman ang pagbigat ng kanilang mga katawan. Tila may isang malaking kamay na pumipindot sa kanilang mga dibdib paatras sa kanilang mga upuan. Isipin na may dalawang tao na nakaupo sa iyong itaas habang sinusubukan mong huminga. Ito ay isang paalala na ang mundo ay hinahatak sila pabalik. Ang bawat paghinga ay nangangailangan ng lakas, nakakapagod, ngunit nagpaparamdam na sila ay malapit na sa bahay. Ang tunog ng impyerno sa labas. Ano ang tunog ng pagbagsak mula sa kalangitan? Sa kabila ng katahimikan sa radyo, ang loob ng kapsula ay puno ng ingay, isang mababang ugong, isang dagundong na parang ikaw ay nasa loob ng isang drum
na pinapalo ng bagyo. Ito ang tunog ng milyon-milyong partikulo ng plasma na bumubangga sa heat shield ng Orion. Isang magandang ilustrasyon ay ang pagtayo sa likod ng isang higanting talon kung saan ang tubig ay umaagos ng walang awa. Naririnig ng mga astronaut ang lakas ng kalikasan na nagbabanta na durugin sila sa anumang pagkakamali. Ang pagkasunog ng kalasag. Habang sila ay dumadaan sa apoy, ang temperatura sa labas ay umaabot na sa halos 2,800 degrees Celsius. Mas init pa ito sa lava ng isang bulkan. Paano sila nabubuhay? Ang lihim ay ang ablatibong heat shield. Unti-unti itong natutunaw at nasusunog, dinadala ang init palayo sa kapsula. Isipin ang yelo na natutunaw upang palamigin ang iyong kamay sa ilalim ng araw. Ang mga tao sa loob ay ligtas sa tulong ng isang material na nagsasakripisyo ng sarili nito upang hindi sila matupok. Ang agham ay tila isang mahika sa pagkakataong ito. Ang mga anino sa bintana, ang liwanag ng plasma ay napakaliwanag kaya nag-iiba ang paningin ng mga tauhan. Ang mga anino sa loob ng kapsula ay sumasayaw, mabilis at marahas. Marahil, iniisip mong kailangan nilang isara ang kanilang mga mata dahil sa takot. Ngunit bilang mga profesional, tinitignan nila ang mga monitor, nagtitiwala sa mga numero. Isang mito na ang astronaut ay hindi nakakaramdam ng takot. Ang totoo, ginagamit nila ang lohika upang pigilan ang kaba. Nakatingin sila sa umaapoy na impyerno sa labas, patid na isang manipis na salamin lang ang pumipigil sa kanilang kamatayan. Ang ikalawang minuto, ang pag-aalinlangan. Sa bawat minutong dumadaan nang walang signal, ang isip ay naglalakbay. Ano kaya kung hindi gumagana ang shield? Ano kaya kung masyadong mabilis ang anggulo ng pagpasok nila? Isipin mo na nakasakay ka sa isang tren na walang driver at mabilis itong pababa ng bundok. Ang pagtitiwala sa mga inhinyero sa lupa ang tanging nagbibigay ng kapayapaan. Ang bawat segundo ay nadarama ng malalim. Humihinga sila ng pilit, nakatuon sa pagpapanatili ng kalamnan laban sa G-force, hinihintay na lumipas ang sumisikat na alon ng init. Ang ikatlong minuto, ang rurok ng init. Narito na ang pinakamainit na bahagi ng paglalakbay. Ang plasma ay hindi na lamang nakikita. Halos nararamdaman na nila ang enerhiya nito kahit sa loob. Ang kulay ay naging kulay lila na at napakaputi. Isang ilustrasyon para dito ay ang pagtingin mismo sa loob ng isang kidlat. Ang buong Orion ay nakabalot sa isang nagniningning na bula. Ang mga astronaut ay hindi na makakita ng hugis sa labas. Puro liwanag na lamang. Para silang naging bahagi ng isang bulalakaw, lumilipad ng nag-aapoy sa kalangitan ng mundo, nagbibigay ng isang magandang tanawin para sa mga nanonood sa ibaba. Ang pagyanig at panginginig, kasama ng init at ingay, ay ang marahas na pagyanig. Ang kapsula ay dumadaan sa magkakaibang kapal ng hangin. Tila ito ay isang maliit na bangka na hinahampas ng naglalakihang alon sa karagatan. Ang kagamitan, mga upuan, at ang mga astronaut ay nayayanig ng matindi. Mahirap makita ang mga numero sa mga screen dahil sa pag-vibrate. Ito ang pisikal na patunay ng bilis na sinusubukan nilang bawasan. Kailangan nilang mag-relax at hayaan ang pagyanig na dumaan sa kanilang katawan tulad ng pagtanggap sa ragasan ng ilog ng hindi lumalaban. Ang ikaapat na minuto, ang pagbagal ng oras. Kapag nasa gitna ka ng panganib, tila humihinto ang orasan. Ang mga nakaraang minuto ay parang naging mga oras. Naisip kaya nila ang kanilang mga pamilya, ang kanilang mga pangarap? Isipin ang pakiramdam bago ka makatulog, kung saan ang iyong isip ay malayang naglalakbay.
Kahit na nasa loob sila ng isang maingay at mainit na kahon, may isang kakaibang uri ng katahimikan sa kanilang mga isipan, isang focus. Batid nila na ginawa na nila ang lahat. Ngayon, ang universo at pisika na lamang ang nagdidikta ng kanilang tadhana, ang himala ng hangin. Habang papalapit sila sa Earth, ang hangin ay patuloy na kumakapal at tumutulong sa kanila. Ang atmosfera ang pangunahing pumipigil sa kanilang pagkahulog. Pilit nitong pinapabagal ang orayon, hinihigop ang nakamamatay na enerhiya. Marahil ay isang mito na ang mga parachute ang unang nagpapabagal sa kanila. Ang totoo, ang atmosfera mismo ang gumagawa ng 79% ng trabaho. Isipin na tumalon ka sa tubig mula sa mataas na lugar. Ang tubig ang biglang magpapabagal sa iyo. Ang hangin ng ating mundo ay gumaganap bilang isang malambot at makapal na kutsyon. Ang ikalimang minuto, ang paghupa ng bagyo. Unti-unti, ang nakakabulag na liwanag ay nagsisimulang humina. Ang ginto at puti ay nagiging kahel at pagkatapos ay nagiging madilim na pula. Ang temperatura sa labas ay bumababa. Ang dagundong ay nagiging mas mahina, parang umaalis na kidlat pagkatapos ng ulan. Napapansin ng mga tauhan ang pag-iba ng kulay sa kanilang bintana. Isang nakaka-relax na pakiramdam na tila nakakita ka ng madaling araw pagkatapos ng isang mahaba at madilim na gabi. Malapit nang matapos ang pagsubok na nagdala sa kanila sa bingit ng lahat, ang manipis na balat ng mundo. Sa puntong ito, ang plasma ay unti-unti nang nawawala. At ano ang ipapalit nito? Ang asul na kalangitan. Mula sa itim na espasyo sa nagbabagang apoy papunta sa maaliwalas na asul. Isipin ang pag-akyat mula sa isang madilim na kuweba at nakita ang malinaw na asul na dagat. Ang kalangitan na nakasanayan natin ay bumabalik sa kanilang paningin. Ito ay isang magandang patunay na ang ating planeta ay nababalutan ng isang napakanipis, asul na kumot na nagpoprotekta sa atin laban sa malamig at malupit na vacuum ng espasyo, ang pagkawala ng bigat. Kasabay ng paghupa ng plasma ay ang pagbabari ng puwersa ng G. Ang mabigat na presyon sa kanilang mga dibdib ay lumuluwag. Nakakahinga na sila ng mas malalim, mas natural. Isipin mo na tinanggal mo ang isang mabigat na backpack na matagal mo nang bitbit sa pag-akyat ng bundok. Ang pakiramdam ng paglaya at kagaanan ay bumabalot sa kanilang buong katawan. Sila ay bumabalik sa normal na kalagayan ng tao. Nakangiti, marahil, kahit na ang panginginig ng kanilang mga kamay ay nananatili. Ang ika-6 na minuto, ang pagbalik ng boses. Pagkatapos ng pinakamahabang 6 na minuto ng kanilang buhay, isang malutong na tunog ang maririnig sa radyo. Static. At pagkatapos, Orion, naririto ang Houston. Naririnig niyo ba kami? Isipin ang pakiramdam nang marinig ang boses ng iyong ina pagkatapos mong mawala sa isang malaking mall noong ikaw ay bata pa. Ang boses mula sa Earth ay pumapasok tulad ng musika. Wala ng plasma, wala ng harang. Sila ay muling konektado sa sangkatauhan. Ang blackout ay natapos at sila ay buhay. Ang paghinga ng mundo. Sa Houston, milyon-milyong milya ang layo. Naghihiyawan ang mga tao sa mission control. Nabasag ang katahimikan. Ang mundo ay tila sabay-sabay na naglabas ng hiningang pinigilan nito sa loob ng 6 na minuto. Isang magandang ilustrasyon ito ng pag-ibig ng tao sa kapwa. Wala silang kasama sa kapsula, ngunit ang puso ng bawat siyentipiko, asawa at anak ay nasa loob ng makipot na espasyong iyon kasama nila. Ang patunay na buhay sila ay nagbibigay ng init hindi mula sa apoy, kundi mula sa pag-asa. Ang paghihintay sa parachute. Kahit na natapos na ang plasma,
Ang Orion ay nahuhulog pa rin. Hindi pa tapos ang biyahe. Ang hangin ay nakakabingi pa rin sa labas. Ngayon, naghihintay sila sa susunod na hakbang, ang pagbukas ng mga parachute. Isipin ang pagiging nasa loob ng isang mabilis na elevator na malapit na sa ground floor. Kailangan mong maramdaman ang paghinto. Hinihintay nila ang malakas na pagbatak paitaas kapag ang mga tela ay sumalo ng hangin. Nakatuon ang kanilang mga mata sa mga indicator lights sa panel. Ang unang pagbatak ng kaligtasan. Boom! Naririnig ang malakas na tunog ng mga explosive bolts. Pumuputok ito upang ilabas ang maliliit na drogue parachutes. Biglang nabatak ang kapsula. Umuurong sila pataas sa kanilang mga upuan. Isang mito na sa ang paglapag ay kasing dulas ng lumulutang na ibon. Ang totoo, ito ay marahas at pabigla-bigla. Isipin ang biglaang pagpreno ng isang sasakyan. Ngunit ang marahas na galaw na ito ay malugod na tinatanggap. Nangangahulugan ito na ang sistema ay gumagana at sila ay hindi na bumabulusok sa kanilang kamatayan. Ang sayaw ng tela sa hangin. Sa labas ng bintana, nakikita nila ang mga parachute na unti-unting bumubuka. Mula sa maliliit na bilog, lumalaki ito na parang higanting bulaklak na namumukadkad sa asul na kalangitan. Mga kulay kahel at puti laban sa mapayapang atmosfera. Ang kapsula ay nagsisimulang umindayog na parang duyan. Pikit mo ang iyong mga mata at isipin na nasa isa kang duyan sa ilalim ng puno, nahahanginan ng marahan. Mula sa bilis na nakamamatay, bumagal sila sa isang tahimik at payapang paglapag patungo sa karagatan. Ang malumanay na ulan ng alaala. Habang sila ay dahan-dahang bumababa, tila humuhupa na ang kanilang adrenaline. Ang nagbabagang alaala ng nakaraang 6 na minuto ay nagiging isang pangarap na lang. Ano kaya ang naiisip ng isang tao pagkatapos matakasan ang ganoong panganib? Marahil ang pakiramdam na nabigyan sila ng pangalawang buhay. Isipin mong nakatayo ka sa tabing dagat matapos ang isang malakas na bagyo. Pinapanood ang kalmadong alon. Naging tahimik ang lahat. Ang tanging naririnig nila ay ang hangin na dumadaan sa mga lubid ng parachute. Ang karagatan sa ibaba. Nakikita na nila ang ibabaw ng asul na karagatan ng Pasipiko. Kumikinang ito dahil sa sinag ng araw. Tila ito ay isang malaking asul na kutson na handang sumalo sa kanila. Ang tubig ay ang pinagmula ng buhay at ngayon ito ang magpapauwi sa kanila ng ligtas. Ang ilustrasyon nito ay parang isang taong uhaw na sa wakas ay nakakita ng oasis. Ang kalawakan ay malamig at tuyo, ngunit ang mundo ay puno ng buhay, kulay at galaw. Malapit na sila. Ang huling pagsalpok, isang malakas na hampas ang yumanig sa kapsula. Tumama na ang Orion sa tubig. Umagos ang malamig na tubig dagat sa ibabaw ng maiinit pang mga bintana. May mga naririnig na pagsisibak ng tubig at ang pag-alon ng karagatan. Ang paglapag sa tubig o splashdown ay hindi laging malambot. Isipin ang pagbagsak ng iyong tiyan sa pool mula sa mataas na diving board. Ngunit sa sandaling ito, ito ang pinakamasarap na pakiramdam. Nakauwi na sila. Sila ay ligtas. Nakalutang ang kapsula sa mainit na yakap ng karagatan. Ang amoy ng mundo. Kahit sarado pa ang pinto ng kapsula, ang pag-iisip pa lang ng sariwang hangin sa labas ay nakakagaan ng loob. Pagkatapos ng maraming araw ng paglanghap ng recycled air na amoy plastik at bakal, ang isip ay nangangarap ng amoy ng maalat na dagat. Ang kalawakan ay walang amoy na pwedeng malanghap ng tao ng walang helmet. Ngunit dito sa lupa, bawat simoy ng hangin ay biyaya. Naghihintay silang buksan ng rescue team ang pinto para tuluyang masabing natapos na ang kanilang mahabang gabi.
ang pagdating ng tulong. Naririnig nila ang mga boses mula sa labas, ang mga helicopters, ang mga barko, ang mga tao na kumakatok sa labas ng kapsula. Nandito na kami. Iyon ang sinasabi ng bawat tunog. Isipin na nakulong ka sa kwarto sa dilim at sa wakas ay nabuksan ng pinto. Nakikita nila ang mukha ng mga taong sumagip sa kanila sa bintana. Ang ngiti at ang pasasalamat ay nakaukit sa bawat muka. Ang misyon ay hindi lamang ginawa ng mga nakasakay, kundi ng libu-libong tao na tumulong mula sa lupa. Ang kahulugan ng 6 na minuto. Kung iisipin mong muli ang mga kaganapan, ano ang kinakatawan ng 6 na minutong iyon? Ito ang tulay sa pagitan ng pagiging sibilisasyon na nakakulong sa mundo at ng pagiging mga manlalakbay ng bituin. Ang apoy ng re-entry ay tila binyag. Kailangan nilang masunog at mabuo muli upang makapasok sa sariling bahay. Isang mito na ang kalawakan ay madaling galugarin. Ang totoo, palagi nitong sinusubok ang ating limitasyon. Ang 6 na minuto ay paalala ng ating kahinaan at ating walang hanggang tapang, ang pagbabalik sa normalidad. Nang mailabas na sila mula sa Orion at makatapak sa deck ng barko, naramdaman nila ang bigat ng gravity na tila hinihila silang mahiga. Ang araw ay sumisikat sa kanilang mga balat, hindi bilang nakakamatay na plasma, kundi bilang mainit na haplos ng umaga. Isipin ang pag-upo sa harap ng apoy sa malamig na gabi. Tumingin sila sa kalangitan kung saan sila galing. Asul ito ngayon at banayad, ngunit alam nila ang itim na kailaliman at ang nag-aapoy na pader na nagtatago sa likod nito. Ang pamana ng Artemis II, ang kanilang napanood at naramdaman sa loob ng 6 na minuto ay magiging kwento para sa susunod na henerasyon. Hindi lamang ito numero sa isang computer, kundi isang kwento ng emosyon, takot at pagtatagumpay. Isipin ang mga lumang kwento ng mga marino na tumatawid sa mga malalakas na bagyo upang tumuklas ng mga bagong lupain. Ganyan ang ating mga astronaut ngayon. Sila ay dumaan sa apoy, hindi para sirain, kundi para patunayan na ang tao ay makakauwi galing sa mga bituin. Ngayon, buksan mo ang iyong mga mata. Huminga muli ng malalim. Naramdaman mo ba ang kaba? Naramdaman mo ba ang katahimikan at ang nakakapasong init ng pag-uwi? Ganyan kalaki at kadelikado ang pangarap nating maabot ang kalawakan. Nakita natin kung paano ang isang nakakabinging blackout ay naging isang napakagandang pagbabalik sa ating pinagmulan. Ang sansinukob ay walang awa at gayunpaman binibigyan tayo nito ng mga natatanging sandali ng purong kagandahan. Sa bawat pagsunog ng ating mga spacecraft at sa bawat pagluha ng ating mga astronaut, tayo ay natututo at lumalakas bilang isang planeta. Maraming salamat sa pagsama sa tahimik at malalim na paglalakbay na ito hanggang sa dulo. Umaasa ako na natagpuan mo ang parehong kapayapaan at pagkamangha na nararamdaman ng mga taong tinitingala ang mga bituin. Kung ikaw ang nasa loob ng umaapoy na kapsulang iyon, ano ang huli mong iisipin bago bumukas ang iyong parachute? Ibahagi ang iyong mga nasa isip sa comments sa ibaba. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at buksan ang notification bell upang hindi mo mapalampas ang ating mga susunod na tahimik na paglalakbay sa kalawakan. Magandang gabi at patuloy na mangarap.